Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating channel. Ito ang Pinoy Teacher. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay expressing an improper fraction as mixed number. Kaya makinig kayo ng mabuti upang kayo ay maraming matutunan. Isang paalala. Maaari po nating i-pause o i-rewind ang video sa kahit anong parte o oras kung kinakailangan upang mas maintindihan ng maayos ang mga itinuturo. Expressing an improper fractions as mixed number. So sa lesson na to, ituturo ko kung paano natin gagawing mixed number ang mga improper fractions. So unang tanong, improper fractions? Ano nga bang ibig sabihin ng improper fractions? Ang ibig sabihin ng improper fraction ay ang isang fraction ay matatawag na improper fraction kung ang numerator nito ay mas mataas ang value kesa sa denominator nito. Halimbawa, sa fraction na 15 over 7. So si 15, yun ang ating numerator, di ba? At si 7 naman ay ang ating denominator. Ngayon, kung papansinin natin tong dalawang number na nandito, yung numerator at denominator, obviously, mas mataas ang number 15. Kaya, ang ibig sabihin nito ay si 15 over 7 ay isang improper fraction. So, magbibigay pa ako ng halimbawa ng improper fraction. So, ito pa yung mga ibang halimbawa. 11 over 5, 21 over 8, at syempre 41 over 10. So, kung papansinin natin, mas mataas lagi yung kanilang mga, or mas mataas yung kanilang mga numerator, itong mga number na nasa taas. So, mas mataas itong 11 kaysa kay 5, si 21 kaysa kay 8, at si 41 over 10. Kaya sila ay improper fraction. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng mixed number or mixed fraction? So, pwede siyang tawaging mixed number, mixed fraction, or mixed form. Okay? So, ang mixed number o mixed fractions ay ang fraction na nilagyan o isinama sa isang whole number. So, para mas maintindihan, magbibigay ako ng isang halimbawa. So, ito yung ating fraction, 1 over 8. At lalagyan natin siya ng 3. Kaya ngayon, ay tatawagin na siyang mixed number or mixed fraction. So, pag nakakita kayo ng ganito, meron tayong isang numerator, yung 1. Meron din tayong denominator, yung 8. At meron tayong tinatawag na whole number o yung number na 3. So, ang ganitong klase ng fraction ay tinatawag nating mixed numbers or mixed fraction. Naintindihan? Mixed numbers or mixed fraction. Ngayon, magbigay tayo ng mga halimbawa ng mixed number or mixed fractions. So, 4 and 3/5. 7 and 8/11. At 5 and 7/13. Ngayon, ito naman ang ating aalamin para sa araw na ito. Ang improper fraction ay gagawin nating mixed fractions or mixed number. So, paano nga ba natin to gagawin? Ito ay aking ituturo gamit ang ating whiteboard. So, punta muna tayo sa ating whiteboard, okay? Okay, so ngayon, andito na tayo sa ating whiteboard. At magbibigay na ako ng halimbawa ng isang improper fraction na gagawin nating mixed form. So, sa fraction na to, ang nandito ngayon na improper fraction is 14 over 3. So, si 14 over 3 ay gagawin nating mixed number or mixed form. So, ito ay improper fraction. Kasi nga,
mas mataas yung value ng numerator kaysa sa denominator. So, ang first step na gagawin natin is i-divide lang natin sila sa isa't isa. So, ganito yung magiging ayos niya. Ganito. So, yung 3, yung ating magiging divisor, at yung 14, yung ating magiging dividend. And this time, pwede na tayong mag-proceed sa ating division. So, i-divide lang natin. 14 divided by 3. Ano yung number na pwede natin gamitin? Ang pinakamagandang number dyan is 4. Ito yung pinakamalapit. Okay? 14 divided by 3 is 4. 4 times 3 is 12. Okay, then pagkatapos nyan, syempre yung ginagawa natin sa regular division, isusubtract lang natin to. 14 minus 12 is 2. Okay, kung papansinin natin, hindi na natin pwedeng i-divide itong 2 dito sa 3. Kasi itong dividend natin, mas maliit na kaysa sa divisor. So, pwede na tayong tumigil dito. And then, ito yung third step. So, yung 4, 2, at saka 3, ito na yung gagamitin natin para makabuo tayo ng mixed number. So, lalagyan ko lang ng arrow para hindi kayo malito. So, parang ganito yung magiging itsura niyan. Okay. So, technically, ganito yung magiging pagkaayos niyan. Okay. So, ganito yung magiging pagkaayos. So, yung 4, ang ating magiging whole number. So, yun, 4. And then next, ang ating magiging numerator naman ay ang 2. At syempre, ang ating magiging denominator ay yung nag-iisang natirang number na 3. Okay? So, ganun lang kadali. So, ibig sabihin, ang mixed form ng 14 over 3 ay 4 and 2/3. So, ito na yung ating mixed number. Okay? Okay, so magbibigay pa tayo ng isa pang halimbawa ng isang improper fraction na gagawin nating mixed form. So sa improper fraction na to, ang gagamitin natin is 15 over 7. So gagawin natin siyang mixed number or mixed form. So again, i-divide lang natin sila sa isa't isa. So 15 yung magsisilbing dividend at yung 7 ang magiging divisor. So i-divide na natin. 15 divided by 7, ang pinakamalapit is 2. 2 times 7 is 14. So, 15 minus 14 is 1. So, ibig sabihin, ito na yung magiging mixed number natin. Tigil na tayo dyan. Okay? So, 2 yung ating whole number, 1 yung numerator, at 7 yung ating denominator. So, ibig sabihin, ang mixed form ng 15 over 7 ay 2 and 1, 7. Yan. Okay, so ito na siguro yung last example natin. So again, naglagay ako dito ng isang improper fraction, 14 over 3. So gawin natin siyang mixed number or mixed form. So i-divide lang ulit natin, 14, yung magsisilbi nating dividend, at 3 yung ating divisor. Okay? So 14 divided by 3, ang pinakamalapit is 4. 4 times 3 is 12. Then subtract. 14 minus 12 is 2. Okay? So, ibig sabihin, ang makukuha natin dito na mixed form ay 4 yung ating whole number, 2 yung numerator, at 3 yung denominator. So, ibig sabihin, ang mixed form ng 14 over 3 ay 4 and 2/3. So, ito yung ating mixed form. So, madali lang, di ba? Kayang-kaya nyo yan. So, yun. Nakita na ninyo kung paano natin kinuha yung mixed form ng isang improper fraction. So, madali lang, di ba? Dito, nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating mga episodes. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!